Praise Lord, amen. You have no more interpreter there? It's okay? Okay, thank you for... Okay, mga kaigsunan, salamat sa Ginoo, no? Salamat choir sa ka blessing, you know? Blessing nato nga doon na tayo choir. O basta makadungog ko atong kantaha kay makahinom-nom ta sa mga patay. Amen. Na magigipost bod sa Facebook nga akong mama, basta akong mga ayuan. Anyway, daghan-daghan na yung nangamatay, no? Yung simbahan na. Muna, udi ta mga abig o kalag, mahurot gina sila ba? O mahurot kita. Amen? We need to win more souls. Amen? Kay wala gani, amot lang, mahurot kita. Backslide pang uban. Okay, if you have your Bible, please, book of 1 Corinthians, manindugda. 1 Corinthians chapter 3, verse number 9. Sa lang ka verse. Ang mensahe karon mga kaigsunan, we need more laborers. We need more laborers, or the church needs laborers. Okay, verse number 9, atong masahog dungan, ready, begin. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Pray that, thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, bless ang mensahe. Gabi tayo mga lagad, Lord. Salamat sa choir. Nagpainumdum na mo someday. Mga matay mi o gunya mo atubang mi dani mo. Lord, salamat nga imo kaming giluwas by your grace, by your power. Thank you, Lord, for this time. Yeah, I can share your word. Amo ning gampo in Jesus' name. Amen. Palihog maglingkod, no. Salamat kay Ginoo. Dili ko magdugay og preach. Kung isigutan karon mga kaigsunan, laborers. I hope nga ato ning ibutang sa tong mind nga kini nga verse gisulat ni, this is written by Apostle Paul to the Corinthians, not to the Bible students or mga staff. But for the Corinthians, imong tanaw din, for we are laborers together with God for ye are God's husbandry, ye are God's building. Ang punto akong kuhaon din ni mga kaigsunan kining we are laborers together with God. Mga kaigsunan, I hope atong walaon sa atong hunahuna kining ug mayon tag laborers naa din sa atong mind nga mga Bible students ni, mga staff or sa mga kung mahimo wala o na nato sa atong mind. Actually, most of the time sadayang mamalandong ko nga why or ngano nga o unsaon nato pag reach out ning bisan pa og 1,000 ka mission 1,000 missions or churches within Iligan City alone. We cannot saturate whole Iligan City.
Isag 1,000 ka churches. Last Thursday, ako giwitnessan, 72 years old. Wala pa gyud siya makasulay o kadungog nga dunay salvation diha ni Jesus Christ. 72 years old. So, ang ako lang din mga kaigsunan, no? Kung tinood ka nga saved, if you are saved, you are already saved, and baptized, member of the church, we are commanded by God to labor. Not only workers, but laborers. We are to labor. The Bible says in Matthew chapter 9, verse number 37, 38. The Bible says, again siya nga, Matthew chapter 9, 37, 38. And he said unto him, the disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Naapak ko'y witnessan nung taka itong Thursday, pero nahorda na lamig time. Pero yun siya, sige lang pastor, ako ning basahon ng kining tracks. So, meaning willing dahil siya nga maminaw. Pasalamat as Ginoo sa Pilipinas, no? The Philippines is open for the gospel. Praise the Lord, amen? Dili ta pareha sa Cuba, Russia, communist, dili ta pareha. Salamat sa Pilipinas, we are open for the gospel. Ug sayang ang mga Pilipino nga dili nato ma-reach out sa gospel. I don't know kung unsay hunahuna sa ubang Kristohanon, I don't know. I don't know kung unsay inyohang, what is your problem nganong dili man gyud ta makahatag og time mahimo kang worker. Or pangutana, gano sa amang ka mo, gano sa pila man ka versicle ang gikinahanglan nimo para ka mahimong worker sa church. Dili kinahanglan ka mag-Bible student or dili ka kinahanglan nga mahimo kang staff. Ang commission to preach the gospel, mga kaigsunan, is given to the church. Meaning, kada member sa church, i-commission tas Ginoo, we are commissioned by God to preach the gospel. I don't know kung unsa inyong gibati, unsa inyong bation, sa diya nga dunay pastor or kami mga pastor mag-preach me about soul winning. I don't know unsay trabaho sa balang espiritu diha sa inyong kasing-kasing, unsay or gano sa aman mo pila pa may gusto nat or may gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi para mairog ta sa pag-preach sa gospel. O kinahanglan ba kag naay mamatay sa imong pamilya? Sa imong mga loved ones? Gano sa apaman ka? Or ikaw madisgrasya pa ba ka? O sa pa ka mutuman sa gitagwan sa Ginoo? Unsa may gipaabot nimo nga nganong hantod garon wa man jud ka matandog sa pagka-worker? Maybe, I'm not sure, no? Maybe you are not yet saved. You have only knowledge sa salvation, pero deep in your heart, mga kaigsunan, you are not yet saved. Why? Nganong makaingon man ko ana, pastor? Why? Nganong makaingon man ko ana? Because in my own experience, mga kaigsunan, maniniya, sa diyang nasabtan ako, when I fully understood the Word of God, ang akong gihimo mga kaigsunan, ang naa sa akong kasing-kasing, I have a burden for my loved ones. Ang naabutang sa kumain, how about my papa, how my mother, my uncle, my auntie, my brothers and sisters? Kinsa may mo reach out nila. Ano man, ay nakasabot ko sa gospel.
Nakasabot ko sa gospel nga kinahanglan di ko kinahanglan di reach out nako ang mga loved ones nako. Kani ako gi-preach mga kaigsunan. Tuli, isayangan ko sa akong mga brother. Yeah. Kuha na sila sa Ginoo. Abi na ako mo'y mag-una. Ako'y mag-una sa akong mga brother. Kung mo yung tag zeal sa gospel, pag preach sa gospel, grabe ang ilang zeal. Pero umanin niya, mga kaigsunan, I hope nga mabutang ni sa itong mind. We are commanded by God to preach the gospel. We are the church. Kita mo'y giinan sa Ginoo, you preach the gospel. Wa nay lain mga kaigsunan nga suguon sa Ginoo. Not only Bible students and staff, kundi kitang tanan gisugo ta sa Ginoo. Pero sa mga akong giinan ng mga Bible student, ingko kinahanglan mag-handle mag Bible study. Pero pastor, di pa man may makahibalo. Kung nakahibalo kag unsaon pag-save, kana mo Bible study. Ayaw mo pagpaabot nga mahimo pa mong professional, mahimo pa mong unsa dia. Ayaw mo pagpaabot nga daghan pa mong katunan nga mga verses. Mga kaigsunan, kung nakasabot mo sa gospel, kamo mo'y madto. Amen? Pagkasabot na ko sa gospel, mga kaigsunan, sa diyang nasabtan ako ang gospel, wa ko maglangan mga kaigsunan, gisultian din ako ang akong mga loved ones. Akong giunan ako akong lolo, side sa akong mama, sa akong papa, akong lula, salamat naabtan sila sa gospel. Ug wala pa nako og nagdugay-dugay pa ko mga kaigsoon posible ang akong lolo dili na sila maabdan sa gospel. Amen. Kung naa pa sa akong mind ningon ko nga unya na lang ko magsulti nila sa gospel mga 20 years from now musulti ko sa gospel mga kaigsuonan dili na nako maabdan akong lolo, akong lula. Dili na nako maabdan. Pero ningo bisag gamay na akong nahibaluan sa gospel, akong giginan akong lolo. Tulo ka kapilya ang iyang gigtukod nga church or kapilya. Little church. Dahil giginan ko nga gahi ba ng lolo nimo. Giginan pa ko nga ayan na lang kong istoryahe anang Bible de kay mas una pagkusduyan. Pero mga kaigsunan, by the grace of God, ang Ginoo naghatag og courage, sakto ang gingon sa Bible. God has not given us the spirit of fear, but God has given us the spirit of power and of love. Amen? Ang gugma mga kaigsunan, diri sa kasing-kasing ko, kinahanglan makasabot gina siya. Akong papa, akong inan, ko pa, kinahanglan magdawat ka di Jesus Christ. Katawaan lang ko sa papa. Sige kong witness. Mga kaigsunan, kung nagdugay-dugay pag posible, nga dili sila magkasabot. Posible nga wa sila ma-save. Amen? Ako na, ang point na ako, nga, we are laborers. Kung sabi, magtanaw sa imong kagalingon, what is your priority in life? What is your priority? Sharing the gospel? What is your priority in your mga kaigsuan mo din niya? Kung importante ang sharing sa gospel, nganong dili nato tag priority?
Kung nagtuo ka nga dunay kalag o dunay impierno mga kaigsoon kanayong loved ones wala mas share sa gospel, may impierno na. Kung nagtuo ta nga doctrine, nganong dili ta nganong magdugay-dugay man ta. Pilawan ka hours ang imong gipangita usa pa ka mo share sa gospel. How many days ang gipangita o imong paabuton para maka-share ka sa gospel? Pero pastor, lisod mangug kayo, lisod daghan kag pasangil. Ayaw pabuta nga kanang imong gisiran sa gospel na ana sa coffin, na ana sa lungon. Then mohilak lang ka nga wa ma-share sa gospel imong loved ones. Amen. Kinahanglan ta og mga laborers. Laborers, ambot pasabot nga willing to work even it is hard. Hard man gyud na. Willing bahala og insultuhon ka, bahala og bugal-bugalan ka, bahala willing to work. Mao na gipangita na to. Akong gigina ng mga Bible student, kung dili mo muhimo ana undang na lang mo pag Bible student. Kalas mo sa bugas. Anli ra ba yun ang bugas ninyo, di ba? Pero pastor, bugas sa mangbod. Wa mamboy. Amen? I don't know, unsaon ni nako mag-preach. We need laborers. Atong kinabuhi mga kaigsunan kay sara kaagi. We have only one life. There is no rewind. Wala na. Sayang. Okay. Taraw ra gon sigon sa Marbo. Mga kaigsunan, we need to be a laborer for God, with God. So, ang atong buhaton ni we need to grow. If you want to be laborers or laborer with God, we need to grow. Grow. We need to grow in our Christian life. Kinahanglan ka mo grow. Kaya the Bible says, grow in the grace, grow in the knowledge. 1 Peter, 2 Peter chapter 2, chapter 3, verse number 18. Yun siya, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory. Grow in grace. We need to grow. Sayang ang grace of God nga wala nato gipahimuslan. Sayang kayo. Ganyo gibong tanaw sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 10. Ingon siya 1 Corinthians chapter 3 verse number 10. The Bible says according to His grace, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builded their own, but every man take heed he build how he builded thereupon. Mga kaigsunan, importante kayo ang gitawag the grace of God. Pamina mo, kung di ka mo grow in grace, kung di ka mo tubo diya sa grasya sa Ginoo, di maglisod o gamit ang Ginoo nato. Why? Because it's only by the grace of God. Ningon si Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 10, siya nga, I am what I am by the grace of God. We need the grace of God. In serving the Lord, we need grace of God. Amen? In suffering, we need the grace of God. 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. Tingnan siya nga, for my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Mga kaibigan, we need the grace of God in time of suffering. Amen?
Imo tanaw sa Titus chapter 2, verse number 11, Titus 2:11. Yun siya nga, the grace of God will bring it salvation hath appeared to all men. Verse number 12, the Bible say, verse number 12, yun siya nga, origabon siya, teaching us, denying our ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. By the grace of God, we can separate ourselves from the world. Dili ka makabiya sa imong bisyo without God's grace. Ngano nga ang uban naulipon gihapon sa bisyo? Why? Wala nila gigamit ang grace of God. We need the grace of God. Para sa ko lisod kayong biyaan ang sugal, lisod kayong mong biyaan uban pang klase nga sala, lisod kayo without God's grace. We cannot do it without God's grace. Amen? We need to grow in grace. And so we need to grow in the knowledge. Dili pwede nga ang knowledge mga kaigsoon datong biyaan. Ambot ba sabot, we need to study. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Study to show thyself approved unto God. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Ano sa naman na Bert? 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Saan na nada? Loading lagi. Study to show thyself approved of God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga kaigsunan, we need to study. We need knowledge. Kinahanglan tag kahibalo. Una, kung giingnan ng mga Bible students, kinahanglan mo nga mag-study gid mo. Kinahanglan mo nga mag-memorize og scripture. Wrong is spelling wrong. Imbes commendeth, but God commendeth His love towards us. Ang ilang gibutang kay commanded. Yun na. Ang ilang spelling sa God kay G-O-D nga gamay. Oh, Diyos na inyong butang rin. Ako lang ning gagwanta, mga Bible student. Akong gipangutana, what is the word certain? Aguba din taon, kanang lisod sila guan. May gali, kaya na ay internet, Google na dayon. Certain. Unsa man ang certain? Karon may binisaya dito sa Google. Yan na po isa ka Bible student ningon nga murag sulanan talas tubig pastor. Sulalas tubig. Ko sartin man pud na, dili na certain. Apa mo? Ang uban dinhi wa ni kibalog unsay pronoun, unsay noun. Pero by the grace of God, maabot ra ni nga tanawa yan di ba? Pawalihon ni mag-aso-aso ni. We need to study, amen? You cannot grow. Dili pwede nga dili ka makatubo mga kaigsunan kung dili ka mag-study. Atod pa sa Bible, sa Hebrews chapter 5. In verse number 11. Hebrews chapter 5 verse 11 says, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, saying, ye are dull of hearing. Yun siya nga, daghan pa kayo kung istorya unta ninyo, gusto na kong masabtan unta ninyo, pero you are dull of hearing. So may buto sa bota na, dugay ka sa bot, loading. Di ba? Ang suka, nahimong
tuyo or ang tuyo na himong suka. O sa tong usa ganina sa to'y katawan sa Bible student nga sa to? Ha? Bibo kay mi sa mong klase eh. Praise the Lord, amen? Yun sa Bible, when ye have, when the time, verse number 11, 12, siya, when the time ye ought to be teachers. Time na unta karon nga mahimo mong teachers. But you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such have need of milk and not of strong meat. Kinahanglan na unta, ang uban nyo, kinahanglan na gud unta mong magtudlo. Sabi mo, sultian lang mo, kamo mga arangang kabulo, lupigan lang mo sa Bible study dyan, ama. Pilay mo bisita ganina, Jipoy. Amo to pilay bisita ni mo ganina. Wala ka bisita? Kasi may bisita. Ha? Robert? Wala mo bisita ha? O mo kaon ha? No visitor, no eat. No Bible studies. Wala yung mga Bible studies, no eat. Pastor, naa na sa Bible, naa. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 10. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 10. Basa. Even when you were without, we were you, I commanded you that if any would not work, klaro kayo, no? Neither should he eat. Biblical nang himuon nga, di mo makakaon o sayang dagkog kaon sa bahaw niya. We need to grow. Then apa yun, mga kaigsunan? Kadua, we need to go. Laborers mga kaigsunan, kinahanglan mo go giga. Dili lang kay mag-imagine. Dili lang kay magplano. Kundi we need to go. Lisod kayo, mga kaigsunan, dili ka mo adto. Lisod kayo, we cannot win souls kung di ka mo go. Kaya dili mo na, para si John Box ay hayahay ka dire. Yan naman, tiksan na natin, basketball karon, basketball. Dire mo, pag abot dire, Bible studyhan na yan. Hayahay ang John Box eh. Kabihin taon, magsuot-suot, may subang mga balay dito. No play, no Bible study, no play, wala na. No play, no Bible study, no Bible study, no play. May policy dili. You cannot play basketball. Kundi ka maka-play, if you have no Bible study. Kinala masiran po sa gospel. Amen? Magbang Bible student, kaya mag-ilog, nga naman, at least nakasaluhin sila. We need to go. Matthew chapter 28, verse number, Matthew chapter 28, verse number 20. Go. It's verse number 19. Yun siya nga, go ye therefore and teach all nation. We need to go. Baptizing the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. We need to go. Mga kaigsunan, dili na pwede nga dili tabugo. Katong among isulwining atong Thursday, dili to masulwining kung dili namin nag-imagine rami. Kanang mga nabaptize, dili na bisag kamo, wala mo maari diri kung walay ni adto didto. Amen. Then number 3, mga kaigsunan, we need to guide. We need to guide them. Those people nga atong nawin diya sa Ginoo, we need to guide them. Munang importante ang follow-up. Importante ang follow-up. Kung sa iyon sa Matthew, chapter 28, verse number 20. Yun siya, teaching them to observe all things. Kinahanglan importante kay mga kaigsoon nga ato silang tudluan. Unsaon how to overcome the world, how to overcome sin. Ato silang tudluan. Unsaon ana, tudluan gina nato. Dili nato tudluan. Teaching them to observe all things. Kunang lisod kayo ang usa ka Kristohanon, mga kaigsoon, kung laborer ka. Kaya nga naman, kinahanglan magtudlo man juga. Kung sa imong nahibaluan, dili lang tudloan nimo sa Bible, kundi mga principles about unsaon paghandle ang kwarta, unsaon pagpuyo nga dunay linaw nga pagpuyo. Amen? Tuan na to. We need to guide them. Kay huwag mong tanawon mga kaigsunan, 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 Timothy chapter 2. Naingon na Bible, thou therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Then verse number 2. Ingon siya da, in that the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same cometh thou to the faithful men, who shall be able to teach others also. Ang atong goal, mga kaigsoon, ang atong i-guide nato sila, aron sa sila kahibalo mutudlo. O na goal nato, nga kahibalo sa sila mutudlo, unsay atong nahibaluan. Muna nga, importante kayo. Mga kaigsoon, we need laborers. Ang pangutana, gano'n sa amangga. Kini nga laborers, mga kaigsunan, kini nga worker, dili na kinahanglan mag-apply ka. Dili na kinahanglan mag-pass para mga biodata unsa diha. No. Ang imo halang adto ako gi kuan nimo. Naay mga practical akong igitudlo ninyo. Ako dingi na Bible student. Kamo wala mong mag-notes. Hinantaman mo mga mag-notes mo. Saman mo nga superman na inyong utok. Mag-notes mo. Gawas ra ba sa exam ning ako Way kopya ha. Sabi na mo, mag-notes mo. Gusto mo makahibalo mga kaigsunan, aron mo makabalong mo tudlo. Notes mo unsay mga verses dia. Ako sa una, sa Bible, bago pong na-save, notes yun. Magwali ang pastor, notes yun me. Unsaon pagtubag, kaning sa badista, mga Jehovah's Witness, unsaon pagtubag, mugawas man sa wali. Muna nga, uptick may mag-notes na. Kaya nga naman, naaman may desire, naaman may tinguha nga magamit me. O nang uban sa inyo, sa ato dili mo mag-notes, nga naman, wa man mo desire, saan man na akong notes. Di ba? Saan man na ako, di ba? Mga kaigsunan, importante gana. Gawas ko, balo na ka sa Bible. Ako gali, magwali rin, mag-notes mga ganigo. Pastor na mga gali ko, nag-notes pa ko.
Ano man, na mo ko'y makuha. Isag, si Upima nag-preach, ato si Juan, si Chamjam nag-preach, na ko'y makuha. Amen? Ang pakunta na, ganun sa amang kamahimong laborers. Ganun sa amang kamaingon si Ginoo, Lord, here am I, Lord, send me. Ganun sa amang kamo, surrender nga to si Ginoo, Lord, gamita ko nga instrumento. Ganun sa ama na, mahitabo. Pilaman kasakong bugas, kinahalan imong kaunon. Pilaman ka, pila ka pisos ang imong gikinahanglan para ka may magtudlo niya. Or pilay imong edad para mahimo kang magtudlo kas mga tao. Pilay imong age limit nga ana nga edad magtudlo nako. Kaya nga naman once nga di ka mag-desire o dili gina siya. Or hangtod na lang badyog ka mamatay ingon na juga ana. Inuktoki ko na ninyo. Pasingon niya tuwa na ka sa ibong kanang death bed. Nga mag-aagi mong luha mga kaigsunan, magpundo dali sa imong lalom nga mata. Nga maghilak na lang ka nga doon na kay hunahuna, you are tortured ba? Tortured imong mind. Nga doon na kay desire nga to serve. Magsige kag hunahuna o magsige kag hangyo sa Ginoo, Lord, extend akong kinabuhi. Extend akong kinabuhi. Lord, gusto ba kong adagan nimo Ginoo? Liso na kaginawa. Ginoo, gusto pa kong walagan nimo. Pero dingon ang Ginoo, gabi na commander. No. Enough. Ang time nga akong gihatag na is enough. Dili na. Doon ay time nga ang atong gi-request sa Ginoo dili na i-grant sa Dios, dili na ihatag niya. Yung Ginoo, no. It's time for you to sleep. It's time for you to face the judgment. The judgment, in judgment seat of Christ, I believe, in judgment seat of Christ, you will cry. And I believe sa langit mga kaigsunan doon ay gitawag tears in heaven. Why? What are reasons? Nganong why there's doon ay tears dito? Di ba na may gingon sa Bible nga no more tears? Yes, no more tears. Kaya nagyon na Bible, Revelation chapter 20 verse number 4. God shall wipe away all tears from their eyes. 20 verse 5. (21) 21:4. And God shall wipe away all tears from their eyes. Kung wala pa'y tears dito sa langit, if there is no tears, nganong unsa may pahiran sa Ginoo be? Sa paano doon ay nag-cry juga. Naghilak juga. Why? Number one reason. Ganon naghilak ka? Because of your compassion for souls. You see, there's because you have compassion for souls. Imong nakita dito, imong mga loved ones, they are in hell. They are in the lake of fire. Nagsige panawag, imong makikita, oy, ngano, amang ko ninyo, gito. Kita nimo imong mag-igsuon nga wala nimo masiran sa gospel. Kita nimo dito. Then mo hila ka. Hila ka mo singgit sa ilong imong madung I believe nga doon ay time nga padunggon kas Ginoo sa ilang mga singgit dito. Then you will cry. Amen. Maybe your brothers, your sister nga wala mong ma-share sa gospel. Pastor, ako mag-sharean pero di ba ba to? Okay ra na. Ang kuyaw na, wag gyud nimo gisharean.
Amen? Then the tears of regret. The tears of regret. Magbasol ka, ngano, why? Ngano wa man ko mag-share, ngano wa man, sayang akong time, wala na ako igamit sa Ginoo, why? Maghila ka dito, sayang daghang kay time, pero wala nimo gigamit to share the gospel. Mingon ang Ginoo, ngano wa man nimo gigamit na imong time. Mora ni imong nakabig, mora ni imong nashiran sa gospel. Daghang matag alibay. O na ang Ginoo mga kaigsunan, ingon siya nga, we need laborers. Depende na nimo. Gano sa ka mo surrender sa imong kinabuhi nga sa Ginoo. Dili na kinahanglan mag-Bible school ka. Dili na kinahanglan mag-Bible student or mag-staff. Kung kita naka-experience sa gospel, naka-experience sa salvation, we can share the gospel. Sabi mo karon, pwede ka makashare sa Facebook, pwede ka makashare sa through Messenger, Anli, di ba? Video cam, pwede ka makashare sa ibong loved ones to sa Amerika, tuwa ka sa uban pang part sa kalibutan, makakam to nga, pwede imong masiran. And I believe, wala na tayo, mga kaigsoon, wala kay balibad nga to sa Ginoo. Mayong Ginoo, why? Ganong wa man ka mo share sa gospel? Ang imo ra gyud matubag, I have no time. Unay matubag nimo, okay time. Sige. That is the consequences sa imo decision nga wa kay time. Mayungas Ginoo, that is not, mayungas, tubaga lang niyang Ginoo, Lord, that is not my priority in life. My priority is to eat. Mayungan ang Ginoo, sige, kumusta ang body nimo? Pray that. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, bless ang mensahe. Tabangi may Ginoo, nga mahimo mong more, daghan pang walad o nakasabot nga mo share sa gospel. Thank you, Lord, sa imong faithfulness, sa imong kinabuhi. Salamat na we are saved by your grace. Lord, by your grace also, we can share the gospel to others. Help us, Lord, to have burden for souls. Lord, help us to have compassion. Thank you, Lord, sa imong kamayos mong kinabuhi. Lord, bless ang mensahe. Gamo ginigamo in Jesus' name. Amen.